So, ito na, alis na kami. Naka-ready na rin yung aking pamilya doon. Nag-aabang na sa akin yung aking asawing. Teka, sabi niya, ang tagal mo. Sabi niya, ang tagal-tagal mo. Ito na, malapit na ako. What are you doing there? Waiting. He's waiting for me. Sana all. Let's go. Char. Hello. Hi. Oh, magulo. Magulo yung aking camera ngayon. Pero, titingnan ko yung ano. Kailangan maging maingat pala ako sa paghawak ng camera. Are you ready? Ready to go? Where are you going, ha? Seryoso naman yarn. Ayan. Kasi daw, gusto niyang kumain ng isda. Dahil, pwedeng kumain ngayon ng isda kasi nagpa-fasting sila. And, pwede silang kumain ngayong araw ng isda. Isda lang, hindi karne. So, matatapos ang fasting nila after ng Easter. Easter? So, habang nagsasalita ako, nakatingin sa akin yung batang maliit. Titig na titig. Mananapak, tingnan nyo, hawak nyo. Tingnan nyo. So, tingnan natin kung alam ko marami sa inyo ang nako-curious kung ano talaga yung mukha ng ano nila lugar. Mamaya, papakita ko. She packed her bags at 23, chased a dream across the sea, left behind the sun and sand for a world she didn't understand. New faces, foreign skies. Hello. And my husband. Hey, hello. My serious husband. Because he broke his phone. I like his phone kasi malinaw yung kanyang camera. Pero sinira niya, nilaglag niya sa motorcycle. Oy, pantok na yung bibi natin. Tulog na. Charis. Dila, tulog. So, ibibit niya raw ako ngayong araw, Charis. Nakain daw kami, Charis. Nakamiss din kumain sa labas. Ngayon kasi medyo malamig-lamig, maaraw, malamig-lamig pa rin. Pero okay na, carry na rin sa labas. O, diba? Sa mga gustong pumunta dito, tapos, kung gusto nyo mag-asawa ha, kailangan handa kayo kasi hindi ibig sabihin pag nag-asawa ka ng katulad nila, kaya na rin pakainin ng buong pamilya mo sa Pinas. Hindi ganon, ha? Kasi dito, kailangan, kanya-kanya kayo. Ibang ugali nila, kanya-kanya, ganyan. Kanya-kanya. Say, kanya-kanya, daddy. Kanya-kanya. Ha? Exactly. Sabi ko sa kanya-kanya daw, sasabi ng kanya-kanya, sabi niya, exactly. Yes, you are right. You answer it right. Diba? Tama naman sinabi niya, exactly. Kasi, iba yung ano nila dito, kumbaga, dapat hati kayo, hindi yung puro lalaki na lang lahat. Ganyan. So, maganda rin naman kasi at least para tayo rin ay matuto rin tayong maghanap buhay. Hanap buhay. Sa totoo lang mukhang pera naman ako. Kaya lang, napadpad tayo sa sakto lang. Kaya yung pagiging mukhang pera ko, hindi umubra. Hindi umubra yung pagiging mukhang pera ko. Pero sige lang, okay lang yun. Ang importante, bawi naman tayo sa kabaitan. Mabait naman. O, okay na. Solved na. So, yun lang. Lonely days and tearful nights, but she held on through the storm. For a life she hoped was more. Far from home, but close to fate, she found a love she didn't anticipate. Through every tear and broken plan, he took her hand, said, here I am. They built a world from scattered dreams, pieced together in quiet scenes. It wasn't easy, but they stood tall, and in the end, love conquered all. Paper walls and questions asked, fighting shadows from the past. Language barriers, whispered doubt. She almost let the light burn out, but he saw her, brave and kind,
In every silence, love aligned. They danced through fear and uncertainty. He said, "You're home as long as you're with me." Far from home, but close to fate. She found a love she didn't anticipate. Through every tear and broken plan, he took her hand, said, "Here I am." They built a world from scattered dreams, pieced together in quiet scenes. It wasn't easy, but they stood tall, and in the end, love conquered all. Now she laughs in a foreign tongue, but once she felt she didn't belong. The story carved in memory's light. Nag-parking na kami ngayon. Alam ko na walang kakwenta-kwenta tong vlog mo ngayon, pero bahala na, tingnan na lang natin yung kanilang lugar, gano'n na lang, tapos mapagkain nila. So, ang aking ipin ay sira. Hindi ko alam kung makakakain ba ako ng maayos, pero tingnan natin kung anong pagkain na pwede sa akin. Kasi nga, ayoko na matigas. Kung pwede na nga lang, puro na ako lugaw eh. Nantay ko lang talaga ito mag-isang taon, saka ako magpabunot ng sirang ipin. Nahirap pala dito pag nagbuntis ka kasi walang mga sustansyang pagkain. Kaya, yung mga kinakain ko, puro manok, itlog, so walang iron, di ba? So, kailangan natin mag-vitamins. So, nung nagbuntis ako, hindi ako umiinom ng iron. So, ayan, nangyari sa akin yung ipin ko. Dito, puro butas yan. Ay, Diyos Mariuse. Pero sige na lang, wala tayong magawa. Talagang ganun, naubos yung iron ko. So ayan. Ngayon, kukunin niya na, ililipat niya na ito sa stroller. You can bring this one to daddy. Kasi tulog na tulog yung batang to. Careful. Diba? Ngayon, ako ibababa. Hindi na namin dalhin yung kumot kasi hindi naman nagana malamig. So, ay, salamat. So, nandito tayo sa Hotel Malibo. So, tatawid kami doon. Doon daw kami kakain. Makikita niyo yan, ang ganda ng kanilang malawak. Malinis, wala kang masabi, malinis ang kanilang... Ay, tatawid ba? Ay, daddy, is this right? Magkamulta tayo dito. Lagot. So, tumawid kami, walang dapat doon kami tatawid eh. Palibasa to shortcut. So yan, tingnan natin. Sir Hang, konti ka. Ang ganda ng nila dito. Kalam naman ngayon lang. Ayun, dagat. Makikita nyo dagat yan. So baguhan pa lang tayo as a vlogger. Baguhan. Kaya tsaga-tsaga tayo sa cellphone na daddy, oy, be careful. Makulbaan, basta siya lagi magkuan, magtulak-tulak sa bata, tapos magangat. Ana-ana ba? Makulbaan ko, kay nervyosa ko. Smell fish. Nangita siya gisdaan. Jud milis may isdaan. Oh, tala lang kahoy, wala yung mga dahon. So, tada ang tawa. Kung kamera, kay ganaan na siya pasaylo, alam ko saan yung mga langga, kay wala pa akong budget para sa kamera. May nakita ako, pero mahal. Kinanglan ako mag-budget og mga 20 mil. Daddy, I help you. Aya. So, dito na tayo sa restaurant ng kainan ng mga isdaan. Ito yung Charhana Puntika. So, yan, tsada kayo. So, sulod ta. Because of my phone. It's okay, you can have next time. It's okay. So, nasira ang phone niya, malungkot siya ngayon. Pero sige lang. May isa pa naman siya cellphone. Yun nga lang, hindi maganda. Sabi ko sa kanya kung gusto ba niya gumamit ng mic, sabi hindi mo na. So, magtitingin mo na siya ng mga menu kung ano yung pwede namin kainin. Pero para sa akin, parang sabaw. Hindi pwede yung mga crunchy at mga isda. Isda na matigas. Sana makahanap siya ng kaya kong kainin. Lugaw. So, meron silang fish soup. Ayan, makikita nyo. Ayan. Okay. So, tikman natin kung masarap to.
Ano siya? Romanian soup. Okay naman siya para sa mga katulad kong hindi mahilig sa maalat. Perfect. Good. So, meron silang sauce, hot sauce, spicy. And the other one, I don't know what's this. Garlic. Garlic sauce. Ayan. Sa ngayon yan lang muna. Tapos may kasamang chili. I love chili. Okay, that's not that. Da. Finish daddy. Ooh. I wanna try this fish. Thank you. So quick. Masarap. Delicious. And this one, this is chocolate. Ayaw niya ako uminom ng kape. Kasi hapon na daw. Kaya ito na lang pinili niya. Siyang pumili chocolate. Tikman natin. It's hot. Mainit. Mainit mga langga. Napabigla ako. Kala ko maaligam-gam lang. Tapos ang kanya. Tikman natin, syempre, asawa tayo. Lemonade daw to. Para mas malaki yung sa kanya. Palit kami. Sarap. Lemonade. Passion fruit. Oh. I know it Far now. from home, but close to fate. She found a love she didn't anticipate. Through every tear and broken plan, he took her hand, said, "Here I am." They built a world from scattered dreams, pieced together in quiet scenes. It wasn't easy, but they stood tall. And they are here now. So, dumating na yung order namin. And I think malaking portion siya, see? And this one, malaking isda. Meron pa kaming dalawang order. Ay, hindi. Isa na lang pala yung fries. Ay, meron na pala. Isang isda pa. Kakain na kami. Hawak siya muna ng bata. So, tapos na kami kumain. Ayan ang nangyari sa pagkain namin. Hindi namin nauubos kasi masarap yung ipin ko. Sa kanya naman, nanibago siya sa isda na kinain niya kasi first time pa lang daw niya nakatikim ng ganong isda. Hindi kasi uso sa kanila ito yung isda eh. So, ayan. Ngayon pauwi na kami. Charles. Pupunta siya sa simbahan. So, sasama kami sa kanya. Maghintay kami sa may sasakyan. 2 oras siya sa simbahan. So, sakto yan. Sakto yan. Sakto, mag-iyak yan si baby. So, ayan. Alis na kami. So, ayan. Tapos na kami kumain. Ngayon pupunta na kami sa simbahan. Hindi ko natapos ng aking pagkain kasi ingipin ko sumasakit dito tsaka yung dito. Sa kanya naman, busog na daw siya. Umaw na kayo. Mhm. Yan. So, okay naman yung restaurant. Kaya lang, pagpasok mo doon, ang nakikita mo lahat, puro mga matatanda, daddy. So, puro mga matatanda. Kinakabahan ako sa kanya kasi gusto ko siyang tulungan pababa. Kasi, bali hagdan to eh. Hagdan. Naka-stroller yung bata. So, anyway, yung sa restaurant kasi, puro mga matatanda nandoon. Parang nabilong sa matanda kasi nasa ako matanda. Nabilong na ako sa matanda. Ang ganda ng kalawakan. Pero malamig. Yung jacket ko, bubble jacket ko nasa sasakyan niya naiwan. Kaya, lalakad kami ngayon. Tatawid na naman kami. So, doon kami nakapark. Yan. Dito. Yan. Ngayon, pinatutulungan ko, Daddy. I'm gonna help you. Ayan. Kasi nga meron ditong ganito. Where? Here. Here. Oh, where?
Here? Here. Here. Let's go. So, ayan, lalakad na kami. Ay, maganda pala yun. Ano yan? Oh, kala ko bilong na restaurant. So, yan ay lake naman yan dyan. Lake. Tapos dito sa kabila, doon yung dagat. So, ayan. Ba-vlog natin yung kanilang lugar. So, ayan. Kung makikita nyo, ang ganda ng, ang ganda ng, kumbaga malinaw. Nakatalikod kami sa araw. Maraming mga sasakyan, ay bahala sila dyan. Yung asawa ko minsan nagtataka, ano daw mga sinasabi ko sa video kasi ang haba-haba ng video ko, tapos ang dami ko mga sinasabi, hindi niya maintindihan. Kasi pag siya daw, pag nakahawak daw siya ng kamera, wala na siya maisip kung anong sasabihin niya. Kaya sabi ko sa kanya, random lang naman sinasabi ko. Ayan. Hindi naman ganun ka-detailed yung mga sinasabi ko, gawa ng hindi ko rin naman alam. Hindi ako marunong sa mga detailed na yan. Pasensyahan nyo na kung medyo magulo yung aking kamera kasi nag-umpisa pa lang naman tayo. Tsaka meron ako nagustuhan kamera. Ang mahal, mga langga. Kailangan ko muna mag-ipon. Kailangan pa namin mag-ipon. Tsaka gusto rin namin makabisita sa Pinas in the future. Siguro mga after 2 years. Kasi kailangan talaga ng malaking pera. Let's go, Daddy. We can? We can go here? Okay, go. So, tumawid na kami. Ayan. So, dito tayo sa crossing ng mga tao, tatawid kahit walang stoplight. Kahit wala siyang stoplight, basta may tatawid, kusang hihinto yung mga sasakyan. Sa atin, tatawid tayo. Pagtawid natin, kailangan tayo mag-adjust sa may sasakyan. What are you doing? Tayo yung mag-a-adjust sa mga sasakyan kasi kahit na crossing or way ng mga tao, ang mga nag-a-adjust, yung mga tao, hindi yung sasakyan, yun yung sa Pinas. Dito kasi, kailangan sumunod sila. Kasi pag hindi, magmumulta sila. O, di ba? So, prioritize talaga dito yung crossing ng tao. Crossing ng tao, ano ba kasi tawag doon? Zebra. Kita mo nakarating ako sa ganitong lugar, pero wala pa rin akong kaalam-alam kung anong tawag doon. Bahala kayo dyan. Crossing walk. Crossing walk. So, bumalik na naman kami dito banda. Ayan. Ano siya? Lake. Hindi ko alam kung ano to. Pero lake siya. Baka may mga isda, Charis. Malamig ngayon. Baka walang isda. Ayan. Pero hayaan nyo kapag nagkaroon ako ng maayos na camera, mas maganda na yung pag-vlog natin. Hindi na masyadong magulo. Meron din pala sila ditong buhangin, Charis. Siyempre, tabing dagat ba naman? So, yan ang kagandahan dito kapag Romanian ang asawa mo. They are very basta, di ko na sasabihin. Mabait siya. Yun lang. Where are we going? Daddy? A little bit walk? I need to make the money back. Kailangan niya raw. Magkano? How much did you pay? 225. So, 25. So, nagbayad siya ng 225 sa nakain namin. 50 euro. So, sa atin, nagkakahalaga na yun ng 2,700 yung kinain namin. How much is this in pesos? Something like 2,700 in pesos more than. Just like that. Expensive? Yeah, it seems like we are eating from a luxury restaurants in the Philippines. Yeah. Mahal, di ba? Kasi sa kanila dito, iba naman ang pera, kaya
Kaya kumbaga sakto lang sa kanila yung price. Pero may kamahalan pa rin sa mga katulad naming mahirap. Mahirap lang kami ni Pedro eh. We are poor. No, I'm not poor. We are not rich people. So we are contented what we have. But he likes to eat fish. So he needs to be Not all the time. expensive. Not all the time naman daw, once a month. So, ayan. Sa mga nag-expect na mag-aasawa ng Romanian, asahan nyo na lang na depende sa sitwasyon. Tsaka kasi kahit gaano pa kayaman yung lalaki, pagdating sa pera, kuripot pa rin sila. Hindi naman sa kuripot, pero mas importante sa kanila magtipid at i-prioritize yung kailangan ng pamilya kaysa sa luho. Depende na lang kasi yung mga babae kasi dito talagang lumaki silang luho. Kaya naintindihan na yan ng mga asawa nilang Romanian na kailangan nilang bilhin kung anong kailangan ng kanilang asawang Romania kasi syempre nakalakihan nila na spoiled. So, katulad ko na hindi naman ako lumaking spoiled kasi mahirap lang naman ang buhay ko sa Pinas. Kung ano lang yung buhay namin, kontento na kami mag-asawa. Kontento na rin ako. Are you sure that your microphone is working? I'm working. It's working. Yeah, it's working. So, ayan. Alam nyo ba, mga langga, noon, pangarap ko lang talaga. Kasi feeling ko hindi ako makapasok dito. Kasi kung tutusin ha, i-share ko sa inyo, hindi naman ako napagtapos ng pag-aaral. Pero nakarating ako dito. Pagdating ko ng Hong Kong, nag-aral ako ng online school. Pagkatapos noon, nag-apply ako papunta dito. Pero hindi naman siya nagamit. Kasi once na nasa Hong Kong ka na or ibang part ng, kumbaga sa labas ng bansa natin, hindi na hinahanap yung school record mo, parang di na kailangan. Kaya, nung nasa Hong Kong ako nag-apply, nakapasok ako dito. Diba? Hindi talaga ako napagtapos ng pag-aaral. Kita mo sa pag-English ko palang utal-utal na. Pero nagkaintindihan naman kaming dalawa. Oh. Diba? Walang masamang mangarap. Kung mangarap lang din naman, taasan na. Katulad ng gusto kong yumaman. Pero hindi pwede. Kasi nga, syempre, kung ano lang yung kaya ng ating kakayahan, yun lang talaga. Kasi mahirap naman yung pangarapin natin, hindi na talaga para sa atin. So, yan. Nagaganon-ganon ang kamera ko kasi nga, yung aking selfie stick, hindi siya stable, pati yung kamera ko. Cellphone lang ang gamit ko eh. So, what can you say about having a Filipina wife? That's it, you should do this one. Okay. Okay. Answer. I told you. Answer because you already have mic now. I have mic. Mic check, mark check, mark check. Good na. Mark check. So, what can you say about having a Filipina? Because maybe we have, Romanian viewers. Maybe they are also interested to know about having a Filipina wife. A Filipino wife is giving you very, very quickly a baby. Very quick. They are very quick regarding the babies. And they are very good mothers. But they are very good mothers when they have very good fathers. Exactly. Yes. Kasi tayo mga Pilipina, mabait naman tayo, tsaka maalaga tayo once our partner is also responsible and a good husband, a good father. That's it. And they are very caring, and they are willing to sacrifice themselves for the family, and they are not so much demanding like the European women, and they are. I could say that they are peaceful. 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 Kasi, well, if you are in the right person, your heart and mind is very peaceful. You don't think about so much negative that maybe there's someone will do something about me or do something bad that it destroys my trust. Mga ganon. So, simula kasi pagsasama namin, we are very peaceful na. Are we? Are we peaceful? Yeah, I could say yes. Okay naman daw. There are times that we are arguing, but it's not too much. It's just misunderstanding sometimes. But I did tampo. How many I did tampo? 3, 4. 3 times I did tampo. So we're gonna see now we are in the car because we are done of walking around this building. Now we are going to the car and
The car was open. No. Welcome. So, ayan, dito na kami sa may sasakyan. Babiyahin na kami ngayon papunta sa simbahan niya kasi kakantayan siya. At kami maghihintay lang sa labas kasi pag pinasok ko to sa loob, baka mag-iiyak doon. Tsaka hindi ako pwedeng tumambay doon kasi paakyat yung hagdan nila. At delikado na paakyat. Tapos yung paakyat nila is medyo makitid, hindi pwedeng may karga kang bata. So, delikado. Sasakyan na lang kami maghihintay. Tapos, ayan. Ay, nabusog ako. Thank you, my love, for the food. Ang kagandahan talaga pagka may budget siya, dinadala niya kami sa labas. Tapos, alam mo yung dito ko lang ma-experience talaga manood ng sine, tapos kumain sa restaurant palagi, tapos mamamasyal, maglalakad, magta-travel. Sa ano, dito ko lang sa kanya naranasan yan. Kasi doon sa mga naging partner ko sa Pinas, walang mga, kumbaga, walang mga bayag. Yung, alam mo yung inasawa ka lang, tapos gagawin ka lang, okay, ina ka na ng mga anak, tapos dapat nasa bahay ka lang. Tapos alam mo yung katuwaan na lang natin sa Pinas, yung meron tayong pamalingki. Ipapamalingki pero wala ng gala. O siguro, depende sa iba, or baka nakatagpo lang ako ng ganong klaseng mga tao. Pero sa ngayon, siguro ano lang, paraan din siguro talaga ni Lord, nadadaanan ko pa yung mga ganon. Daanan, napagdaanan talaga. So, ayun, after ko mapagdaanan yung mga ganon sa Pinas, sabi siguro ni Lord, ay, tama na yan, dito ka na sa tamang tao. So, ayan, kahit may edad na siya, pero pakiramdam ko magkaedad lang kami. Oo, depende lang kasi yan pagka parehas kayo komportable, hindi mo naiisip na mas matanda siya at mas bata ka. Hindi mo naiisip yun, yun yung kagandahan talaga. So, ayan lang, sa susunod ko na video sana ay tayo ay magkita-kita. Char, magkita talaga. So, salamat sa inyong panonood mga langga at pagsubaybay sa aking video at sana marami pang magsa-subscribe. And thank you, malapit na tayo mag 500 subscriber. Salamat sa inyong lahat. So, kung hindi dahil sa inyo, siguro tatamarin na talaga ako mag-vlog, mag-update about dito sa kalagayan sa Romania. Okay, see you next episode.